Isang malusog na araw po sa ating lahat. Ito pong muli, si Dr. Marvin C. Caliana. Ang pag-uusapan natin ay ang mga bata na nagkukumbulsyon kapag may lagnat. Lilinawin natin pag ang paglagnat at kumbulsyon ay first time sa isang bata, marapat po na makonfine at malaman kung ang sanhi ng kanyang pagkumbulsyon ay dahil lamang sa paglalagnat. Dapat din po kasi na malaman natin na ito ay hindi sanhi ng meningitis or encephalitis. So anong gagawin natin as parents? Number 1, huwag pong magpanik. Pangalawa, isa-side po natin sila. No? Isa-side, pwede ihiga, iside para yung dila ay hindi magro-roll at magbara sa ating airways. At ang next na step natin is of course, pababain ang core temperature. Magbigay ng paracetamol, punas-punas, or ako dahil gusto mong mas mabilis, ilang buhusan ng tubig, tapos punas na buong katawan. At pag ito ay tumagal, ay dalhin na siya sa emergency room dahil baka may ibang rason kung bakit siya nagkukumbulsyon. So kadalasan ang trigger nito, number 1, yung mga pagkatapos magbakuna, lalo na pag ang gamit nila ay yung old technology like whole cell vaccines. Ngayon kasi ang ginagamit na namin ay cellular vaccines. Pwede rin po pag mga may viral infections at kung minsan ay rapid rise in temperature. So mabilis tumaas yung lagnat. Pero tatandaan, may mga ibang pasyente na low grade lang ang fever ay nagkukumbulsyon na. Ang lagi kong tinatanong sa mga pasyenteng ganito ay may kamag-anak ba? May kapatid ba? May pinsan ba na nagkumbulsyon din nung bata siya dahil sa lagnat? Dahil kadalasan, it runs in the family. Ako nga, nagulat ako. Ang aking pangatlo ay bigla na lang nagkumbulsyon. So nagulat ako kasi all along, akala ko wala sa lahi namin. Only to find out, yung isang sister ko pala, na kwento niya na may history pala siya ng febrile seizure. So common po ito sa mga bata, 6 months old up to 5 years old. Kadalasan, ito ay lasting for less than a few minutes. Tapos talaga nagkukumbulsyon sila talaga, tumitirik ang mata. At within 24 hours, minsan lang mangyari. So 30% ng mga may initial na febrile seizure ay pwedeng maulit. Pero relax lang po kayo, habang tumatanda ang bata, kusa namang nawawala na yung problema niya. Hindi naman po kesyo na ulit ay kailangan ng magbigay ng gamot para sa seizure. Hindi po. Hindi rin po kailangan ng anti-epileptic drugs dahil hindi naman po ito nauuwi sa epilepsy. So relax lang po, don't panic, and pag kayo kinakabahan, you just consult your favorite pediatrician para kayo ay malinawan. Siya nga pala, huwag niyong kakagatin yung mga daliri kasi ayon sa ating mga lolo't lola, ay kakagatin mo yung malaking toes sa paa. Huwag po yun. At saka pag naggaganon siya, huwag niyo pong pipilitin na iunat dahil magkakaroon tayo ng further injury. At hindi rin po kasi nakakatulong yan. Lastly, pagdating ng 5 years old, na-outgrow na po. So, relax lang po. So, ito pong muli, si Dr. Marvin C. Caliana. Ingat po tayo.